Hello, welcome again to my channel, and this time we will talk about uh, cosine law, no? About oblique triangle pa rin. So, last time we talk about sine law. So, nandito yung link kung hindi niyo pa napanood kung paano gamitin si sine law, meron tayo niyan. And this time, cosine law. Now, oblique triangle pa rin under trigonometry. So, meron pa rin tayo ditong triangle, knowing the angle, internal angle A, B, and C, and yung side na opposite kay angle A ay nilet natin sa lowercase a, si side na opposite sa angle B ay si lowercase b, and si side na opposite kay angle C ay lowercase c. And knowing ulit na angle A plus angle B plus angle C is always equal to 180 degrees. Okay, so paano ginagamit si cosine law, no? Cosine law. Cosine law or law of cosine. Okay? So, ako pag inaalala ko si cosine law, bumabalik muna ako sa Pythagorean, no? Ano ba yung itsura ng Pythagorean theorem? So, ang itsura ng Pythagorean theorem ay c squared is equal to a squared plus b squared, di ba? Pero hindi siya Pythagorean, no? Diyan na ako nagsisimula lagi. Then, dudugtungan natin to, maminusan natin ng twice, ng 2 times, itong dalawang nasa right side A and B, no? 2 times A and B, tapos kukunin natin yung cosine ng angle opposite to this side C. So, angle C. Okay? So, kung gusto mo naman kunin si A na side, unahin mo dito A squared is equal to b squared plus c squared. So, always positive dito sa side na to. Kaya hindi talaga siya totally Pythagorean theorem, no? So, this is the cosine law. And then, ngayon, minus 2. So, dito AB, no? Instead na AB, so nandito sa loob is BC, si A is nasa labas. So, ilalagay natin dito ay BC. BC na. B times C. Then, cosine, opposite sa side na to nasa left side, which is A. So, angle A. And then, kung si B naman yung kukunin natin, B squared. So, ang matitira dito ay A squared plus C squared. And minus ulit, 2 times A and C. AC. Then, kunin natin si cosine ni angle opposite sa B, which is yung angle B. Okay? So, that is cosine law. So, proceed tayo sa example. Okay, so first example, so solve the triangle. Meaning, kumpletuhin natin yung property ng triangle. Okay? So, ito lang given. May isang angle dito sa gitna, tapos yung dalawang side niya, given, 15 and 4. No? Pero medyo, yung size, no, yung triangle, medyo hindi proportion. Pero, imagine na lang muna, no? O kaya baligtarin na lang natin. Ayan, no? So, dito na yung 4, dito yung 15. So, yan yung given. So, ito, hindi natin pwede gamitin si sine law dito, no? Kasi itong angle na to, wala siyang ka-opposite, walang given. Tapos, yung mga ka-opposite na given na side, ay walang given naman na angle, no? Ito yung 4, opposite niya, walang angle. Okay? So, pwede tayo mag-set muna dyan ng mga letter kung anong letter yung gagamitin natin. So, pwede natin, kahit saan naman, kayo na bahala. No? Ano ba? Ito yung A, angle B, tapos ito na yung angle C. No? Hindi natin alam yung A, B and A. So, opposite ni angle A ay si A is 4. Opposite ni angle B ay B, 15. And, ang opposite ni angle C ay si side C. Okay? Ayan. So, susolve natin lahat yan. Knowing this given lang, no? Yung isang angle, tapos dalawang side na magkatabi. Okay? So, dahil ang angle na given is angle C, tapos may given na side A and B. So, ito yan, no? Parang pwede natin gamitin yung una natin ginawang cosine law. Kasi given si angle C, given si side A, given si side B, A and B. So, una natin masosolve is yung side C. Okay? So, knowing cosine law, so alam natin si cosine law, so pwede natin i-solve, gamitin na yun, no? C squared is equal to A squared plus B squared minus 2AB
cosine angle C. Again, ba't C yung nilagay natin dito? Kasi yung given is angle C and yung side AB ay given din. No, hindi mo masosolve yan na using sine law. Kaya kailangan gamitin din si cosine law. So dito, square root both sides lang natin yan. No? Square root both sides para makancel C squared. Ayan. So bali C is equal to square root of A squared. Ano yung A natin? 4. So, lagyan na natin 4 squared plus B is 15. 15 squared minus 2 times A is 4, B is 15. Then, cosine angle C is 112. Okay? Then, diretso na sa calculator. Okay, so input natin, square root of 4 squared, 4 squared plus 15 squared minus 2 times 4 times 15 cosine 112. So, complete lang natin yung parentheses. So, lahat sila nasa loob ng square root. So, equals 16.9101. So, lagay natin 16.9101. So, yan yung side C natin. Kung ano mang unit ng sides nyo, yan ang unit itong side C. Okay, so nasolve na natin si side C. Okay, so ngayon, dahil nasolve na natin si side C, so meron ng katapat si angle C, no? Na side C. So, pwede na tayo gumamit dyan ng sine law. Ayan. So, dahil si C ang given, so pwede natin using sine law, no? Sine law. So, si sine angle C over side C is equal to, kung anong gusto natin unahin, halimbawa si A. So, partner natin si A, sine A over A. So, given naman na lahat yan, ang gusto natin malaman, si angle A. So, cross-multiply ko to. Tapos, i-mirror ko lang. So, ilagay ko sa left side si sine A. Tapos, cross-multiply yung A sa sine C. So, A sine angle C all over side C. And then, to get A, parang ta-transpose natin yung sine or kukunin natin yung arc sine or inverse sine, no? Sine negative 1 of A sine angle C over side C. So, substitute lang natin. Sine inverse of A ay 4 sine 112 all over 16.9101 yung side C natin, no? Then, calculator lang. Ay, sorry. Yan. So, sine inverse, shift nyo yung sine inverse of 4 sine 112 all over 16.9101. Yan. Equals 12.6691. 12.6691 degrees. So, ito yung angle A. So, box din natin yan. Okay, and then ano pa? Ano pa ba yung hindi natin nakuha? So, meron na tayong side C, tsaka si angle A. Kukunin na lang natin si side B. So, knowing, so dahil dalawa na yung angle mo, no? Angle na dalawa, pwede na natin gamitin yung concept, no? Yung the summation of all internal angles, no? Angle A plus angle B plus angle C of a triangle is always equal to 180 degrees. So, angle B is equal to 180 minus angle A minus angle C, which is 180 minus 12.6691 minus 1112. So, angle B will be equal to, ayan, 180 minus 12.6691 minus 112. 55.3309. 55.3309 degrees. Okay? So, that is angle
B. Okay? So, solve pa tayo ng isa pang problem, no? Under cosine law. Okay, so second problem, under cosine law. So, given ka ng tatlong sides, pero walang angle. Ayan, kaya ba isolve yan ng sine law? So, hindi, no? Kasi walang partner na opposite angle yung mga sides na given. So, ang pwede lang natin ditong gamitin ay si cosine law, no? Cosine law. So, therefore, so set muna tayo ng mga letter yung mga yan, no? Para malaman natin yung mga angle. Pwede tayo mag-set ng angle. So, ito, for example, ito A natin. Tapos, ito yung B natin. Tapos, ito yung C. Example lang, no? Ayan. So, kayo naman bahala niyan kung ano yung set yung letters. Siyempre, so kung yan na yung side natin, so sa angle natin, opposite ni B ay B. Opposite ni A ay angle A, uppercase. Opposite ni C is si angle C. Okay? So, nasa inyo na kung anong unahin yung isolve yan. Si A, si B, o si C. Angle A, B, or C. No, using cosine law. Sample, A naman. So, kung A yung solve natin una, sulat muna natin yung cosine law. A squared is equal to B squared plus C squared minus 2BC cosine of angle A. Pero this time, ang isosolve natin is si angle A. So, ang gagawin natin, i-transpose natin tong B squared tsaka C squared. Okay? So, A squared minus B squared minus C squared is equal to negative 2BC cosine A. Then, divide both sides by negative 2BC. Kasi gusto natin matira si cosine A. Yan kasi isosolve natin, no? So, cancel si negative 2BC. Yan, tama. Cosine A na lang natira. I-mirror ko lang yung equation. So, gawin ko dito, lagay ko sa left side yung cosine A is equal to A squared minus B squared minus C squared all over negative 2BC. Ayan. And then, substitute na natin agad, no? Hindi pa pala. Kunin na natin yung arc cosine, no? Parang transpose natin tong cosine. So, angle A will be cosine inverse of A squared minus B squared minus C squared all over 2BC. Ayan. So, angle A will be cosine inverse of, ang A natin ay 5 squared, B natin ay 10 minus 10 squared, C natin ay 11 minus 11 squared. So, nakalimutan ko yung negative, no? Huwag nyo kalimutan yung negative 2BC. All over negative 2, yung B ay 10 times 10, and yung C ay 11. Okay? Then, solve natin. Shift cosine. Lagyan na natin ang fraction ng 5 squared minus 10 squared minus 11 squared all over negative 2 times 10 times 11 equals, ayan, 27.0012 round up to 4 decimal 23. 27.0123 degrees, no? Yan yung angle A. Okay? So, knowing one angle, no? Mas madali na siya. Ayan. No? Pwede pala yun i-hold para maganda yung box natin, no? So, yan, A. So, alam na natin si angle A. So, meron na tayong angle A. Check. So, may opposite si angle A kay side A, di ba? Tapos, si side C meron. Si angle C na lang, wala. Tsaka si angle B. So, pwede na tayong gumamit ng sine law. Okay? So, using yung angle A. Pero kung gusto nyo, no, to practice yung cosine law, what if si C naman yung sinolve nating una using si cosine law? Di ba? So, ang gagamitin natin dyan, si C naman na cosine law. So, bali, parang C squared is equal to A squared plus B squared minus 2AB cosine angle C. So, si C mo, ang susolve natin ay si angle C. No? Transpose natin yan. Same concept, C squared minus A squared
minus b squared equals negative 2ab cosine angle C. Divide both sides by negative 2ab naman. Negative 2ab. Then, cancel to. Cancel na. Cosine C na lang yung matitira. And then, imi-mirror ko lang equation. So, cosine C is equal to C squared minus A squared minus B squared all over negative 2AB. Tapos, kunin ko lang yung cosine inverse nito. C squared minus A squared minus B squared all over negative 2AB. Ayan. Then, substitute. Ayan. No, nilipat lang natin. So, si angle C, cosine inverse of C squared. Ano ba yung C natin ay 11, B is 10, A is 5. 11, 10, 5. So, si C ay 11, A is 5. 5 squared minus 10 squared ang B. Minus 2, A is 5 times 5 times 10. Yan. Then C is, calculator na natin agad yan. Ayan na. Diba? Yan yung kanina. Papalitan lang natin. Ito, 2 times 5 times 10. So, tanggalin ko 11. Yan. 2 times negative 2 times 10 times 5. Sa taas. Ito, papalitan ko lang ng 10. Tapos, gagawin ko itong 5. Ito na pala yun. And then, 11. Ito. So, 11 squared minus 5 squared minus 10 squared all over negative 2 times 10 times 5. So, ang angle C ay 87. 87 point 76 degrees. Ayan. Okay, so kung gusto nyo isolve yung angle C using cosine law, no, you can try. Pero dahil to minimize the time, ang gagamitin na lang natin dahil na-solve na natin si A and B, gamitin natin yung summation of all internal angles of a triangle is equivalent to 180 degrees. So, si angle B will be 180 minus angle A na 27.0123 minus angle C na 87.7076. So, si angle B will be equal to 180 minus 27.0123 minus 87.7076 equals 65.2801. 65.2801 degrees. Okay, and again, kung gusto nyo i-check, i-solve yung angle B using cosine law, you can do also, no, para same lang din magiging answer natin, no, 65.2801. Okay, so para ma-practice kayo, may nanda akong problem with answer para matry nyo na marunong na kayo mag-cosine law. Ito, no, practice problem, dalawa. So, given si A, side A3, side B9, and angle C108. Then, susolve na si angle A, angle B, and side C. Ito na yung answer, no? Palabasin nyo na lang using cosine law. And same with this, tatlong side ang given, tatlong angle ang hinahanap. Ito na rin yung answer. And try to practice on this problem using cosine law. Okay? So, thank you and good luck.